Good morning, Pilipinas. Nakakalungkot lang si Kawhi Leonard umalis na sa Team USA dahil nga daw sa injury. Kaya pala umalis si Kawhi Leonard dahil ni-request daw ng Clippers management. Nakakalungkot. Gusto ko pa naman sana makita si Kawhi Leonard na maglaro sa Team USA kaso wala eh. Kung hindi ako nagkakamali, yun na yung huling chance niya para makapaglaro sa Olympics. Never pa siyang naglaro sa Olympics since naglaro siya sa NBA. Na-drop si Kawhi Leonard 2011. Pagkatapos noon, nagkaroon ng Olympic qualifiers 2014. Napasama nga si Stephen Curry tsaka si Kyrie sa FIBA sa FIBA World Cup sa Spain. Hindi na nasundan yun. Si Stephen Curry never pa siyang naglaro ng basketball sa Olympics. Naalala ko 2014 nga yun, sa ano lang siya FIBA World Cup sa Spain. Tapos hindi na nga nasundan. Sa bagay si Kawhi Leonard, bata pa naman siya, 32. Pero I hope sana sa susunod na Olympics makapaglaro na siya. Yun na lang ang kulang kay Kawhi Leonard. Wala naman na siya dapat patunayan kasi champion siya sa San Antonio Spurs 2014. Champion siya sa Toronto Raptors 2019. So dapat mag-focus na siya para sa Olympics. Kaso wala nga eh. Hindi talaga natin masabi kung talagang reason niya or injury o siya ang tinuturong dahilan sa NBA kaya nagkaroon nga ng load management. Kaya yung mga players ngayon magkaroon lang ng konting injured sa daliri sa kamay, pinagpapahinga na. Sa kanya tinuturo ang load management. Halos lahat ng player, star player, mga role player, basta magkaroon na ng konting injury, pahinga na. Pero yung mga player, sumasahod pa rin yung kahit hindi maglaro. Ganon sa NBA. Kaya nga yung ibang player, kahit hindi masyadong maglaro, sumasahod pa rin. Si Lou Williams nga eh. Hindi na siya naglalaro sa Lakers pero binabayaran pa rin siya. Kung hindi ako nagkakamali, yung binayaran kay Lou Williams yata hanggang 2018 yata yun. Kasi nagkaroon siya ng contract. Hindi ko na matandaan kung anong year siya naging player sa Lakers. Pero kahit hindi na siya naging player sa NBA, binabayaran pa rin siya. Ganun katindi sa NBA. Kaya nga sa NBA, kahit hindi ka magaling na player, kahit role player ka lang, basta magaling ka maglaro, may sahod ka pa rin talaga. Hindi gaya dito sa ating bansa sa PBA. Na alam mo naman, dito sa PBA natin, may bata-bata system, may politika. Kaya nga ang daming player na mga magagaling nung kolehiyo. Pagdating sa PBA, nga Wesley Gonzalez, napakagaling maglaro sa UAAP, sa PBL. Pagdating sa PBA, nga. Yun nga eh, may mga career, may mga ano talaga na hindi talaga nagtatranslate sa basketball yung career. Ang daming player na mga magagaling nung kolehiyo, hindi nag-translate yung laro. Rich Alvarez, ang galing-galing sa Ateneo. Ikinukonsider pa nga siya nung college siya sa Ateneo para siyang si Sakuragi. Pero hindi rin nag-translate yung laro. Ganun pa man, wala eh. Maraming salamat nga pala guys. Good morning. Konting trivia lang tayo mga kapatid. Excuse me. Huling nakapasok ang Pilipinas sa Olympics sa basketball noong 1972. Ang mga notable na player dyan, Sonny Robert Jaworski, kilala natin lahat yan, legend sa PBA. Yoyoy Martirez, di ba nagulat kayo? Yes po, bago siya naging artista, basketball player po muna siya ng ating bansa sa national team. Marami pa pong player sila, Ramon Fernandez, yung iba hindi ko na mababanggit sa dami. Sa next vlog ko. Maraming salamat guys. Good morning, this is Fave Gear TV. Magandang umaga sa lahat. Blessed Friday sa ating lahat. Magandang umaga. Peace kapatid. Shout out nga pala sa ating lahat. Shout out nga pala sa mga kaibigan kong sila Mimi Irish Vlog. Mimi Irish na nga pala ang pangalan niya. Sorry. Hes TV 2.0. At shout out sa aking nanay na si Che Narciso Guerrero. Shout out dyan sa mga tiga Doha, Qatar at sa buong mundo. Maraming salamat. Good morning sa lahat.